Hi guys! Welcome to my vlog. Kwentuhan muna tayo ngayon guys and to share some advice. Lalo na sa mga kagaya kong may negosyo din, nagninegosyo din. Well, itong tindahan ko is maliit lang siya guys. Maliit lang talaga yung space. And iisipin ng iba na parang libangan ko lang to. Pero sa akin hindi to libangan guys. Talagang committed ako sa business kong ito. So ano nga ba guys ang main reason natin kung bakit tayo nagninegosyo? Well, obviously, to earn money, di ba? Pero may kanya-kanya tayong dahilan or main purpose kung bakit tayo nagnegosyo. Well, depende sa status natin, or depende sa pangangailangan, depende sa expenses. Yung iba, karamihan kasi, yung business nila is para pangtawid, para sa pang-araw-araw na expenses. So, ganun yung main purpose ng iba, di ba guys? Well, sa akin, iba naman. Etong business ko na to guys, is itinayo ko to hindi para kunin dito yung pang-expense namin or para may panggastos kami sa araw-araw. Kasi kung ganun lang din naman, parang ayoko nang mag-business. Kasi sa akin, gusto kong mag-business para may savings ako. So, in other words, business for me is savings. Kasi, depende din naman kasi talaga guys sa status. Nakagaya sa akin, wala naman akong work pa. Well, plano ko palang mag-work ulit. So, dahil full-time mom na ako, so wala na akong work, yung partner ko na lang talaga ang nagtatrabaho. And hindi naman kalakihan yung sahod na pwede kang makapag-save. Bali yung salary niya is for ano lang namin, kumbaga pang everyday expenses lang. So, paano makakasave doon, 'di ba? Kaya nag-decide ako magtayo ng business para meron akong savings. So, meaning, yung mga kinikita ko dito sa business ko is hindi ko talaga siya ginagalaw. Intended to for savings. Yung benta ko, yung tubo, is isinisave ko siya for in case of emergency. Or pagdating ng araw, may mahuhugot. So, ganun yung strategy ko guys. Or ganun yung ginagawa ko pag-iipon gamit itong negosyo ko. Kasi kung gagamitin lang to for everyday, hindi talaga mapapalago yung tindahan. Pero kagaya nga na sinabi ko, depende. Depende sa laki ng business ninyo, depende sa liit. Pero kung meron kayong business na ganito lang guys, kaliit, ayaw nyo silang ma-bankrupt. Bankrupt, tama ba yung term? Or ayaw nyo silang malugi or maglaho na lang, maubos yung puhunan. Advice ko na, make it savings na lang. Keep it for savings. Etong advice ko na to guys is hindi naman to para sa lahat kasi iba-iba naman tayo. Meron naman sa atin na malalaki talaga kumita and malalaki yung pwesto. Malapit sila sa school, parang ganon. And malaki talaga yung space nila. Ito is para sa mga kagaya ko, yung nakaka-relate sa akin na ganito din yung status or situation nila sa buhay. Kaya ayun lang yung ginagawa ko to magstay itong aking business at hindi siya malugi. Kasi kapag doon natin kinukuha yung pang everyday expenses, mabilis talagang malugi yung tindahan. Sa akin yun guys yun kasi yung mindset ko. Hindi ko alam sa iba Pero kung iba din yung pamamaraan ninyo, is nasa sa inyo naman yan. Ito lang kasi yung ma-advise ko para magstay yung business ninyo, lumago and magtagal. Pero kung wala talagang choice at doon nyo kukunin, pwede naman, pero make sure ninyo na hindi nyo magagalaw yung puhunan. Para stay pa din, maubos man yung tubo, may puhunan pa din kayo. Pag naubos yung mga paninda nyo, mapapalitan pa din siya ng products. Dahil nga, hindi nyo nagalaw yung puhunan. So, yun yung mga advice ko guys sa mga nagbi-business. Nang kagaya ko na mga ganito, lalo na pag mga ganito kaliliit lang talaga. So, ayun, masasabi ko na kahit ganito na yung business ko, malaking tulong to sa akin in the future. So, yun lang guys, gusto ko lang kayong ma-inspire and mag-share ng aking medyo personal na ginagawa ko sa napagbebentahan ko dito sa aking tindahan. So, yun lang guys, wala kasi akong maisip na i-share sa inyo dito kasi nga wala pa akong bagong products. Gusto ko lang mag-advise, magbigay ng ideas and tips. So, kung susundin nyo yung advice na yun guys, good luck and sana matulad kayo sa akin na nag-iipon na din talaga. And kung meron naman guys na hindi sang-ayon or disagree sa akin, okay lang yun, I understand. Kasi iba-iba naman tayo ng status ng buhay at iba-iba tayo ng pamamaraan or strategy kung paano tayo makakapag-save gamit yung ating business, gamit yung ating negosyo. Malaki man yan or maliit.
So yun lang guys, thank you so much. Sana naging useful itong vlog ko today. See you next time, bye-bye.